Hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Samsung Galaxy A17 5G pros and cons. Ano bang pwede natin makonsider na pros and cons nitong smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. So yun na mga idol, for today's video, ayan, pag-uusapan natin ulit ang Samsung Galaxy A17 5G when it comes sa kanyang mga pros and cons. So again, ang mga smartphones po, ulitin ko, lahat po yan ay may mga disadvantages. So wala pong perfect na smartphone, may mga cons po yan sa any kind of, ano tawag dito, aspect, di ba? So sa video na to, syempre pag-uusapan natin kung ano ba yung pros ng A17 5G at kung ano ba yung cons niya. Mas marami ba siyang pros compare sa cons, or mas marami ba siyang cons compare sa pros, para malaman natin kung literal pa talagang sulit na sulit ang A17 5G. Pero when it comes sa SRP niya, ito po yung possible price na pwede niyo siya makuha when it comes sa kanyang presyo sa mall. It's 10 to 11,000 pesos for the 4GB 128 and 13,500 pesos for the 8GB 256. Pero magandang balita dito sa ating link, tap mo yung video dito, view products, mura nyo lang makukuha ang A17 5G. Usually when it comes sa 4GB 128, pwede nyo makuha ng sagarang 8,000 pesos or mas mababa pa, at ay discount voucher natin. So again, yung discount voucher natin na exclusive po yan sa ating video. So dyan, kaya parati ko kayong pinipursue, dyan kayo bumili sa link natin dahil sayang na sayang naman po yung makukuha yung discount dito, diba? So when it comes sa 256, I think pwede nyo siya makuha at around 10,000, mga ganon, 10,000 ish, depende na rin of course sa offer. Again, ang presyo po nila is nag-iiba po yan, tumataas, bumababa, bumabalik sa SRP or hindi, pero nagiging consistent siyang mababa kasi it's mid-year. So expect nyo when it comes sa mid-year mga idol, nagko-consistent yan na mababa presyo, especially dito sa online. Okay, so again, official store po ni Samsung ang nire-reco natin, or mga official stores sa mga third-party shops na nakikita rin natin sa mall. So, yun nga. Usapan muna natin dito, or pag-usapan muna natin yung mga cons niya or yung mga disadvantages niya. Unang-una, literal naman talaga na mababa is yung, syempre, yung RAM. So, when it comes sa RAM niya, meron kayong option to go for the 8GB 256, magdadagdag lang kayo ng few thousand of pesos. Pero 4GB of RAM, 128, kumukuha niyo siya ng 8,000, medyo okay naman. Kasi again, sinasabi ko nga sa inyo, nagiging new normal na ulit ang 4GB of RAM sa mga ganitong presyon na smartphone. So, sabi nga nila, nagsisitasan ng even iPhones, MacBooks and iPads, nagtaas po ng mga presyo. Usually 10K. Ang laki ng mga tinasan ng presyo. PS5 tumas din ng presyo, Xbox, Steam Deck, kasi nga po nagkakaroon ng RAM shortage ngayon. And yun, dahil yan ang reason kung bakit ang 4GB of RAM nakikita na natin ulit sa mga presyo na sa mga presyo na 10,000 pesos ish. So when it comes to usability, 4GB of RAM okay naman yan, nagagamit naman natin yan. Pero kung solid games kayo, I will recommend for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage netong si Samsung Galaxy A17 5G. Next, when it comes sa disadvantages niya is, I know iba neto sa accessories or sa something. Ayun na, pag binili nyo to, unit lang, cable, wala na. Depende na lang kung may promo kayo makuha. So, I think talamak naman na yan sa lahat ng mga Samsung brands, even sa mga affordable ones na wala na pong charger out of the box. Ang majority, or sabihin natin lahat, ng mga Samsung devices. Pero syempre, meron naman tayong alternative way to purchase yung mga sulit na charger like Anker, Ugreen, or Romos. Pero syempre, yung mga iba parang ginagawa nilang perspective yan as a disadvantage talaga ng Samsung na wala pong charger out of the box. Pero for me, okay na walang charger as long as mababa ko siya nakuha. All goods na yan. Kasi again, tulad ng sinabi ko, may nakukuha po tayong option na mura naman ng mga chargers po. Yun nga, isa pang disadvantage niya, I think, for ibang perspective ng mga consumers is yung battery. Compare sa mga ibang brands na nagsisilabasan ngayon, napakalaki ng mga battery, 6.5, 6K, 7K. Ito po, fixed na 5,000 mAh battery capacity. Kung itatrack mo naman yung record ng Samsung, especially for their flagship devices, 5,000 din naman po ang ino-offer nila. Pero again, tulad ng sinabi ko sa inyo, kung mababa ang kanyang, again, yung capacity niya, hindi naman literal na mababa yan eh. Mababa siya sa perspective ng mga ibang consumers kasi may nakikita silang 6K or 7K. Pero kung usability, pero kung actual usage din naman, yung 5,000 mAh battery capacity, matagal din naman niya malobat. Tapos ang maganda pa sa Samsung, meron silang napaka-solid na software optimization, kumbaga matipid
sa battery consumption. Gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. Tawag nila dyan is device usage pattern, na kumbaga pinag-aaralan niya yung paggamit mo sa device at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So very convenient na may mga ganyang feature ng Samsung Galaxy A75G. Hindi lang yan, karamihan naman ng mga naka One UI ganyan na po yan. So pag maganda ang terno ng software optimization sa battery, makakapagbigay po yan ng outstanding battery performance. Take for example ng iPhone. Ang iPhone 17 Pro Max, ang battery nito is 4,900 plus mAh battery capacity. Hindi pa yun umabot ng 5K. Pero ang tagal malobat nito, solid. Mas matagal pa ito malobat sa mga ibang Android devices na mayroong 7,000 mAh battery capacity. Kaya tulad ng sinasabi ko sa ibang video ko, napaka-importante po ng software optimization sa isang device. Next na disadvantage for me, based lang naman to sa observation ko, is the notch display. So for a price na it's a mid-range and naka-notch pa rin. I know hindi siya nakaka-affect sa whole performance sa isang device, pero when it comes sa adapting ng modern design, syempre mas better na of course ang naka-punch hole display compared sa naka-notch display. Yun lang naman, based on my opinion lang naman, na nakaka-disappoint na kukuha ka ng smartphone na 10,000 pero naka-notch pa rin or may tulo pa rin, di ba? So mas better na talagang bumili ng smartphone na kumbaga kumpletuhin nyo na yung bilog. Tulad ng sinabi ko, wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog, parang awa nyo na, kumpletuhin nyo na kasi mas better yung viewing experience ng consumers natin. Pero hindi ko naman sinabi na dahil sa notch display, pangit na yung overall display na ito. Dahil dito naman na tayo magpo-proceed sa advantages niya. Unang-unang advantage na ito, screen din. Yung resolution, display quality, screen size, all goods, napakaganda. Bibigyan kayo nito ng outstanding viewing experience sa isang mid-range device. Pag maglalaro kayo dito, manonood ng movies, talagang ma-appreciate nyo yung display quality ng A17 5G mga idol. Very sharp, napaganda ng color accuracy ng display ng device na to. Next mga idol, when it comes sa kanyang operating system pa rin ang advantage na ito, or longevity. So syempre pinapromise si Samsung na matagal na software update sa Samsung Galaxy A17 5G. So biruin mo, bibili mo to ng 10,000 or 8,000 pesos, tapos ang tagal nyo magagamit, di ba? Tulad ng sinabi ko rin sa ibang video ko, kayo na ang magsasawa dito, kayo na mag-upgrade na ilang taon, may software update pa rin to. Ganun siya ka-convenient, ganun siya ka-reliable. At hindi lang yon, hindi lang dahil sa software update. Syempre, isa sa pinaka-secured na operating system for me na nagamit ko is Samsung One UI. Salamat yan sa kanilang Samsung Knox. Next na advantage niya is the camera performance. Compare sa mga 8 to 10,000 pesos sa ibang device, triple camera, dual camera. Tapos anong ibibigay mo? Auxiliary lens, depth sensor, di ba? Etong si Samsung, bibigyan kanya ng ultra wide camera at macro lens. Tapos hindi lang yung maganda rin yung overall camera performance ng device na to. So when it comes sa camera performance, camera quality, and camera specifications, kumbaga, malaki ang magiging advantage ng A17 5G, mga 5G entry-level smartphones na kapresyo niya. The processor itself, no worries, malakas din naman ng Samsung Exynos 1330 sa 5nm processor. It's Mali G68 GPU. So you can play games naman dito sa device na to, even mga AAA games, pero syempre with certain kind of limitation, especially kung kukunin nyo is yung 4GB of RAM, diba? So yun lang, kung talaga maglalaro kayo dito, go for the 8GB256, mas better. Siyempre, ang isang advantage nito is yung kanyang connectivity. May mga iba pa rin mga devices ngayon na 8 to 10,000 pesos na 4G, di ba? So, may mga 4G devices na nag-offer pa rin ng ganitong presyo, at yan yung magiging advantage ngayon ng A17 5G. Yung mga ibang consumers na gusto na ng future proof sa isang device, ayan, mo-offer yan ng A17 5G mga idol, kumbaga when it comes sa... So yun mga idol, ang isa pang fansin ko na... So yun, when it comes sa 5G connectivity, syempre mga ibang consumers natin, mas piniprefer na talaga yung future proof. And based on my observation, when it comes dito naman sa connectivity natin sa Philippines, mas nangingibabaw na rin karamihan ng 5G, especially sa mga cities. Pero pag mga provinces pa rin naman, more on dominant pa rin is 4G. Pero yun, connectivity wise, kung naghanap kayo ng isang smartphone na 5G na mura lang, ito na rin ang magandang i-recommend para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating pros and cons when it comes sa Samsung Galaxy A17 5G. So when it comes sa kanyang pros, as you can see naman, marami siyang mga advantages. Super AMOLED display, di ba? Full HD plus 1080p resolution, mataas ang nits of brightness,
ayun, ang isa talagang panalo dito, buying factor ng mga consumers natin is the display quality. Yan ang isa sa matutuwa kayo dito sa Samsung Galaxy A17 5G. Kaya kung interested kayo dito lang kayo bumili. Tap mo yung video, view products, may shopping button dyan. Mura't back sa presyo na makukuha ang Samsung Galaxy A17 5G. Dyan na kayo bumili mga idol, dahil may makukuha po kayong additional discount voucher na 1 to 2,000 pesos off. Sana po nakatulong po tayo sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. Pero ayun, based dito sa ating review, mas marami pong pros na ma-offer ang A17 5G. Kaya for me, for a price of 8 to 10,000 pesos, 4GB 128, sulit din naman kahit papano itong smartphone.